O mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa'yo, pag-ibig sa mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Atin pong alalahanin sa ating banal na misa, ngayong pumapasok na tayo sa ika-4 na linggo ng Kwaresma, ang lahat ng mga nanghihina na ang loob dahil sa kanilang pinapasaang mga krus sa buhay. Merong pag-asa dahil mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Alalahanin natin sila, lalo na po yung mga may sakit na dahil sa kanilang karamdaman ay nahihirapan silang maniwala sa pagmamahal at walang hanggang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kasama nating ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na hindi nakasama ngayon o hindi natin kasama ngayon sa banal na pagdiriwang. Ganon din po ang lahat ng mga taong humihingi sa atin ng ating mga panalangin, ang inyong mga personal na intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong oras na ito sa pambansang dambana. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging paglabag sa Kanyang utos. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya. Sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit, hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ng iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias ng lupai na kapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoong Diyos, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking mutin, wala na akong awitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala.
Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naalawin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hahawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko na hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay kayo'y naraman. Kanyang anak ibinigay
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung inyo pong mapapansin, kakaiba ang kulay ng suot ng pari. Naka-pink. At 2 beses natin itong makikita sa loob ng buong kalendaryo ng simbahan. Isa, tuwing Advent, at isa, ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma, kung saan ating binabagtas ang ika-4 na linggo patungo o bilang naghahanda sa ating pagsama pa rin sa pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus. Huwag po sana nating makakalimutan yan. Ginagawa natin ito upang tayo ay makasama sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ang ating nasa end in mind. Gusto nating makasama ng ating Panginoong Hesus sa kanyang resurrection. Kaya sasamahan din natin siya sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus. Sapagkat malinaw naman ang turo ng simbahan. Kapag hindi tayo sumama sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, wala din tayong aasahang biyaya sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi dahil aayaw ng Diyos, kundi dahil tayo ang tumatanggi. At yan ay malinaw na bahagi ng ating pagpili. Kailan natin ito sinisimulan? Sinisimulan natin ito o sinimulan natin ito noong Ash Wednesday. Tandaan nyo pa ba kung kailan yung Ash Wednesday? Di nyo makakalimutan ito. Dahil ito ay araw ng mga puso. Yan. February 14.
exactly 26 days now, kung saan laging ipinapaalala sa atin ang tatlong bagay. Ano nga po yung una? Wala nang nakakaalaala. Magdadasal. Kung ang pagdadasal natin noong bago mag-Kwaresma ay medyo malalim, ngayon dapat mas intense ang pagdarasal natin. Dahil hindi madali ang ating babagtasin. Dahil hindi madali ang magtimpi sa sarili. Dahil hindi madali ang magsakripisyo. So bukod doon sa masindhing pagdadasal, tayo ay inaanyayahan ding mag-ayuno. Ilan na ang natukso sa inyo na kumain ng karne? Kapag napapatawa si brother, siguro yung nakalimutan ng iba, nakakain ng chicharon. So, ilan na sa inyo ang bumitiw na matapos tanggapin yung ash noong Wednesday at hindi na ipinagpatuloy ang pag-aayuno? At ilan na rin sa inyo ang tumangging magkawang gawa? Ito yung tatlong pillars na ipinapagawa sa atin man lamang ngayong 40 days of Lent. Kumusta po ang inyong journey so far? Sino sa inyo ang malapit ng bumigay? Pagod na. Dahil mahaba-haba din ang 40 araw at nasa kalagitnaan pa lang tayo. Sino sa inyo ang natutokso ng baliwalain? Ang nasimulang pagsasakripisyo o tuluyan ang nawala sa inyo ang ganitong diwa ng 40 days of Lent dahil sa dami niyong concern sa buhay? O tuluyan na ba ninyong binaliwala ang mga bagay na ito bilang Kristiyano? Kung kayo ay napapagod na, mga kapatid, pues ngayong linggong ito, tayo muna ay panandali ang magpahinga bilang bahagi ng ating paghahanda at nang sa gayon ay lalo pa tayong maging malakas sa pagsama sa ating Panginoong Hesus. Ang tawag sa linggong ito ay Laetare Sunday, meaning magalak or rejoice. Ipinapahayag po ng simbahan ang ganitong disposisyon o mood sa kulay na suot ng pari para sa araw na ito na kung tawagin ay pink. Kaya po pink ay upang panandilian tayong magpahinga sa ating pag-aayuno at mga pasanin sa buhay upang tayo ay maging masaya. Pero hindi ibig sabihin nito ay kakainin na natin ang bawal. Meron bang dahilan upang tayo ay magsaya? Meron po. At iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa gitna kasi ng ating mga hapis, ay nababanaagan natin ang katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus, kaya tayo ay nagsasaya at dapat magsaya. Nababanaagan na natin ang panalo ng kabutihan laban sa kasamaan. Nababanaagan natin ang panalo ng liwanag sa kadiliman. Nababanaagan natin ang panalo ng Diyos sa kanyang kalaban. Ang nangyaring ito na ating laging ipinagsasa ngayon sa banal na misa ay patunay ng walang labis na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na buod ng ating mabuting balita ayon kay San Juan sa ating ebanghelyo ngayon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nagagalak. Sa gitna ng ating pag-aayuno, pagsasakripisyo at pagsama kay Jesus sa krus, ngayong tayo ay nasa 26 na araw ng ating paghahanda. At wala nang sasaya pa diyan ang mabatid na mahal tayo ng Diyos. At pinatunayan niya ito sa pag-aalay ng buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon ay ganito: pagod na ba kayo o sumusuko na kayo dahil sa hirap ng pag-aalaga sa inyong mahal sa buhay na may sakit? Malapit na ba kayong sumabog dahil sa asawa ninyong walang iniintindi kundi ang kanyang sarili lamang, nalayaw at tila baga walang pakialam sa kanyang obligasyon sa pamilya o sa inyo bilang asawa? Nagsasawa na ba kayo ng pangangaral sa inyong mga anak dahil sa kanilang pagbabaliwala ng inyong mga babilin na matutong magsumikap sa buhay at pag-ibayuhin ang pag-aaral para sa kanilang kinabukasan? Malapit na ba kayong i-give up ang inyong partner in life dahil sa kanyang patuloy na panloloko sa inyo o pagbabaliwala ng ibinibigay ninyong pagmamahal sa kanya? Nasa puntos na ba kayo na napapagod na sa susunod-sunod na dagok sa inyong buhay? Namatayan ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, bumagsak sa board exam, nagkahiwalay ng kapareha, nalugi sa negosyo, nawawala na ng pag-asa sa buhay, at marami pang iba. Kung oo ang inyong sagot sa mga tanong na ito, o kung kayo ay isa sa mga ito, ang linggo pong ito na kung tawagin ay Laetary Sunday ay para din sa inyo. Tigil muna sa pagluluksa. Pahinga muna sa nararanasang pagod. Tigil muna sa lungkot at hapis. Magalak sumandali sa gitna ng hapis at magpahinga sa ating Panginoong Hesus, na siya nating oasis o kadluan ng saya sa lungkot at hapis ng ating mga pinagdadaanan o bunga ng ating pinagdadaanan. Pahinga muna sa ating pagkapagod. Yan ang paanyaya sa atin ngayon pong linggong ito. Ang gawin nating lakas sa gitna ng ating panghihina at inspirasyon sa oras ng hapis at pagdurusa ang ating Panginoong Hesus. Panghawakan natin mga kapatid ang kanyang salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung kayo'y pagod na o nasa gitna ng nawawala na ng pag-asa at tiwala sa sarili, bakit hindi natin subukang lumapit sa ating Panginoong Hesus? Pagtiwalaan ang kanyang salita upang tayo ay magpahinga. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Basta nasa atin si Jesus at tayo ay may pananampalataya, walang mabigat, walang pasanin na hindi natin kakayanin. Dahil kay Jesus, laging mayroong pag-ibig, laging mayroong pag-asa, laging mayroong pahinga. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tanglaw ng ating pananampalataya sa Diyos, tanggapin natin ang kanyang kagandahang loob na sa tuwi na ipinagkakaloob niya sa sambayanan. Kalakip ang kababaang loob, hingin natin sa kanya ang biyaya ng kanyang awa at pagpapatawad. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pangakong kaligtasan ay kamtin ng sambayan ng bumubuo sa simbahang katolika at sa tanglaw ng Espiritu Santo. Makapagsasagawa nawa ang mga mananampalataya ng makabuluhang pagpipinitensya at pagtanggap sa mga sakramentong maglalapit kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan ay maipagkaloob nawa niya sa mga bansa sa sanlibutan at umiral nawa ay ang kanyang kapangyarihan na susugpo sa pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pananampalataya sa kaligtasang inialay ng Diyos ang bumuhay at magpatatag nawa sa kalooban ng mga taong nasa pagdurusa, mga walang tahanan, mga may sakit, nasa bilangguan at mga ulila. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang ilaw ni Kristo ang manahanawa sa mga tahanan ng lahat ng angkan na bumubuo sa ating pamayanan at makapagsagawa nawa tayo ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin at makapangyarihan, makamit nawa namin ang katubusan. Ganon din ang katugunan sa pangangailangan ng iyong sambayanan. Palalimin mo nawa ang aming pananampalataya nang kami ay makarating sa inilaan mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasalit.
Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y napupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na mamatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para maayos sa lahat.
Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang Loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ilagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayon po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mo kaibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong makapumbaba. Jesus na aking kapatid, punitin man ang iyong sapin. Ngunit
sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong mapakumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala sa taong mapakumbaba. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuhaw, pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilang ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisinagan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuhaw, pagkat
Ang second collection po ay gagamitin natin sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lang ang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking mohog at tanggulan. Diyos lang ang mapapanatag ang aking kaluluwa. Pag-asa at kaligtasan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang mga patalastas. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong araw na lamang po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan at katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.